Audrey's POV. Matapos kong kumain sa sala ako dumiretso. Hinihintay ko ang pagdating ni Danica. Nang marinig ang paparating na sasakyan, tumayo ako upang salubungin ang pagpasok ng babae. Natigilan pa siya at nagulat nang makita ako. Ngunit kalaunan, tinaasan niya ako ng kilay. Hinarang ko siya nang akma niya akong lagpasan. Bakit mo pinakidnap ang anak ko? Nagtitimpi na wika ko na hindi siya saktan. Why are you accusing me? I don't know what are you saying. Nagkunwari pa itong nagulat. May anak ka pala? Alam ba ni Diego na isa kang disgrasyada? Huwag mong ibahin ang usapan. Bakit mo pinakidnap ang anak ko? Mariing tanong ko sa kanya. Ano ba pinagsasasabi mo? Wala akong kinalaman dyan sa pagbibintang mo. Galit na singhal niya sa akin pabalik. Hinablot ko ang buhok niya nang lampasan niya ako. Kinakausap pa kita, Danica. Mariin ko yung hinawakan nang hindi siya makawala. Nalaglag ang bag na bitbit niya nang bitawan niya iyon at pilit inaabot ang kamay ko sa buhok niya. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya ako magantihan, kaya nagpupumiglas siya doon. Bibitawan lang kita kung sasagutin mong tanong ko. Bakit mo pinakuha ang anak ko? Napakasama mo. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Audrey. Hinila ko siya palabas ng bahay dahil nakadress siya na lihis iyon at lumabas ang ibang bahagi ng katawan niya. Hindi niya iyon mahila pataas dahil sa kamay ko nakahawak ang mga kamay niya. Pilit kinakalas yun. Malalagot ka sa aking babae ka? Pati anak ko idamay mo sa kasamaan mo? Tumigil ka nga. Ikaw ang humanda sa akin, Audrey, pag nakawala ako sa'yo. Anong stop it? Kulang pa to. Pabalya ko siyang binitawan sa damuhan. Ang kanyang damit ay tuluyan ng naalis. Sisipain ko na sana siya nang hilahin ako ni Ma'am Claudia palayo kay Danica na pilit tinatakpan ng sarili. Stop it, Audrey! Sigaw nito at humarang sa akin. Isa ka pa! Humahangos. Mabigat ang aking bawat paghinga na saad ko sa kanya. Ang taas ng respeto ko sa'yo. Ginagalang kita kahit ang sama-sama mo sa akin. Pero bakit pati ang anak ko, idadamay mo dito? Hinayaan kong pumatak ang luha ko sa sobrang galit na nararamdaman ko. Kaya kong tanggapin lahat ng masakit na salita na binabato niyo sa akin. Ang saktan ako ng pisikal. Pero yung idamay niyo ang anak ko, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Yun ang hindi ko kayang intindihin. Nanggagalaiti sa galit na sigaw ko sa kanila. Nakatingin lang siya sa akin, holding her emotions. Ngayon mo ako saktan. Ngayon mo ako sigawan at sumbatan. Matapang na paghamon ko sa kanya. Yun naman ang gusto mong gawin sa akin, di ba? Sige, hanggang sa mawala ako, wag na wag niyo lang idadamay ang anak ko. Tinalikuran niya ako at hindi nagsalita. Nilapitan niya si Danica at inalalayan itong tumayo. Maayos ng damit nito. Nagsusukatan kami ng matalim na tingin. Umuwi ka na muna, Danica. Aniya sa babae. Magpoprotesta pa sana ito nang talikuran siya ng ginang at hinarap ako. Kaswal ang kanyang mukha na tumingin sa akin. Fix yourself. Baka maabutan ka ng asawa mo na ganyan ang hitsura mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis na siya papunta sa kanyang sasakyan. Tiimbagang na sinundan ko sila ng tingin hanggang sa mawala sa paningin ko ang sasakyan nila. Nangihina na napaupo ko sa damuhan. Napahagulhol sa galit na nararamdaman. Ganun lang yun? Hindi man lang nabigyan ng katarungan ang ginawa nilang pagkuha sa anak ko? Yung ginawa ko sa kanila, kulang pa yun sa sakit at hirap na dinanas ko sa makasalanan nilang mga kamay. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi. Ilalaban ko ang hustisya na nararapat para sa anak ko. Kung hindi batas ang maniningil sa kanila, ako ang gagawa niyon. Tama na ang pagiging mabait at maunawain. Panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at ang mga mahal ko. Hindi na pwedeng mangyari ulit ang sinapit ng mga kapatid ko at ni Itay sa amin. Pumunta ako sa likod ng bahay, doon sa puno kung saan ako na-aksidente noon. Sumandal ako at ipinikit ang mga mata. Dinadama ang presko at malamig na hangin na tumatama sa aking balat. Nakatulong ang payapang paligid at sariwang hangin para kumalma ako. Parang magwawala na ang puso ko sa sobrang galit na mararamdaman ko sa dalawang babae kanina.
Mabuti na lang na kahit galit ako, nagawa ko pa rin makapagtimpi na wag sampalin si Ma'am Claudia. Nanay pa rin siya ng lalaking mahal ko. Lola ng anak ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong nakatambay dito. Hindi pa ako handa na umuwi sa bahay. Hindi pa ako handa na makaharap si Diego. Baka umusbong ulit ang galit ko at may masabi akong masama sa kanya. Unti-unti nang dumilim. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng gutom. Ni hindi ako nakaramdam ng pangangalay sa tagal ng pagkakaupo ko. Gusto ko lang manatili rito hanggat gusto ko. May sasakyan na paparating. Ngunit hindi na ako nag-abala pang tumayo upang tingnan kung sino yon. Dahil sa tunog ng sasakyan, alam ko na kung sino. Ang taong yon na bulag sa lahat ng nangyayari sa akin sa loob ng pamamahay niya. Isang tao na walang kaalam-alam kung ano ang sinapit ko sa piling niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi ako itong may ayaw at takot magsumbong sa kanya. Pero hindi ako makasiguro kung kaya ko pa yon pigilan kapag anak ko nang nadamay. Timping-timpi na ako sa nanay at babae niya. Kung nagkataon na may nangyari sa anak ko, kahit maliit na galos lang, iyon rin ang gagawin ko sa kanilang dalawa. Ang iparanas ang sinapit ng anak ko. Nilamon na ng kadiliman ng buong paligid. Lumalamig na rin ang hampas ng hangin at nakaramdam na ako ng ginaw. Tumayo ako at bumalik na ng bahay. Akma ko ng pihitin ng pinto nang matigilan ako nang marinig ko ang boses niya. Pagdating ko, wala siya dito. Why? What happened? Basta, tinanong ko lang siya. Nagtagis ang ngipin ko nang marinig ang boses ni Danica. Nanginginig iyon na parang may kinakatakutan. Okay, calm down. Hindi ako makapunta dyan so please, gamutin mo ang sugat mo. Mahinahon na wika ni Diego. I can't. Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ang hikbi niya. Masakit ang ulo ko. Mahapdi ang mga galos ko. Hindi ko kayang gamutin ang sugat ko. Okay, pupunta na ako. Calm down, Danica. Hindi na nasundan ng kanilang pag-uusap. Ang ine-expect ko, hahanapin niya ako dahil wala ako rito. Ngunit umalis si Diego. It's fine. Alam ko naman na pagdating sa babae niya, hindi siya makatanggi. Kahit delikado, umalis pa rin siya para puntahan ito. Sa bodega ako na malagi. Baka bumalik siya. Ayaw ko siyang makita o makasama. Umuusbong ang galit dito sa puso ko. Ano na naman kaya ang pagdadrama ni Danica? Mga galos? Hindi ko tanda na nagagalos siya sa ginawa kong paghilas sa kanya. Hindi ako makatulog ng sandaling yon. Nakahiga lang ako. Nakatulala sa kawalan. Blanko ang isip. Sobrang stress ko na ba? Ganito ba kapagod ang isip ko na kahit anak ko, hindi masagi sa isipan ko? Bumangon ako at lumabas sa bodega. Ayaw kong pilitin ang sarili ko na matulog dahil sasakit lang ang ulo ko. Sa loob ng 8 buwan ko dito, ngayon ko lang naikot ang buong bahay. Nasa terrace ako at ngayon ko lang napansin na may pinto rito sa isang sulok malapit sa pool. Hindi iyon nakalak kaya binuksan ko. Kinapa ko ang switch ng ilaw at binuksan iyon. Saglit akong napapikit dahil sa silaw. Sa aking muling pagdilat, napanganga ang bibig ko sa gulat nang tumambad sa akin ang buong paligid. Ang linis ng kwarto. May double-size bed sa gitna. May naglalakihan na 2 drawer sa kabilang banda na puno ng mga picture frame, stuffed toy, tokens at kung ano-ano pang mga bagay. At may nakadikit doon na maliit na sticker. It was Diego and Danica. Iba't ibang anggulo sa bawat mga sticker sa token. Mga bata pa sila rito. Sa kabilang bahagi, nakapinta sa dingding ang 2 tao. Ang babae nakatayo at ang lalaki naman ay nakaluhod ang isa nitong tuhod at may alay na singsing sa dalaga. Sa ibaba niyon, may pangalan nilang 2. Diego and Danica. May palm mark nilang 2 at may pirma pa. Nangihina na lumabas ako. Napahawak ako sa aking puso nang sumikip iyon at nahihirapan akong makahinga ng maayos sa mga nakita ko. Totoo ba ang lahat ng mga nakita ko? Hindi ko ba yun guni-guni lamang? Pagak akong napatawa nang umalpas ang mga luha sa mata ko. Kaya pala lahat ng paraan ginawa ni Danica para lang layuan ko si Diego dahil sobrang lalim ng pinagsamahan nila. Kaya pala sunod si Diego sa babae ay dahil minsan niya rin ito naging fiancé. Oh God, why am I crying? Why am I hurt? Gayong malino naman sa akin
Never akong minahal ni Diego na masigit pa. Na kahit konting pagmamahal siguro nga wala eh. Halaga lang ako sa kanya dahil may utang na loob siya sa akin. Yun lang yon at wala nang iba. Pero ang puso ko sobrang nasasaktan. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakapasok sa aming kwarto at nakatulog sa nadiskubre ko. Hindi pa ako tuluyang nakabangon nang maduwal ako. Nangangasimang sikmura ko. Bigla na lang akong nahilo. Humiga ako ulit at nagpalipas ng ilang minuto hanggang sa mawala ang hilo na nararamdaman ko. Wala akong ganang kumain kahit kahapon pa ako hindi kumakain. Namiss ko si Manang at ang mga luto niya. Kaya pumunta ako sa bahay nila. Kaya lang, may nadaanan akong mga bata. Nangunguha sila ng panggatong. Naawa ko kaya tinulungan ko sila. Binitbit ko ang ibang mga kahoy hanggang sa bahay ni Manang Eti. My heart broke into pieces when I saw their conditions. Barong-barong ang kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagpi na sako, plastic at kahoy. Ang kanilang ina ay may sakit na iniinda at isang buwan pa lang mula nang namatay ang kanilang tatay. Nalunod raw ito nang dinaanan sila ng bagyo sa gitna ng dagat. Naalala ko ang buhay namin noon. Mahirap din kami. Pero hindi gaya nitong sa kanila na halos wala nang makain. Hindi makapag-aral at walang maayos na pagkakakitaan. Naawa ko sa mga bata. 4 na taong gulang ang bunso at 8 taong gulang ang panganay. Dahil may sakit ang kanilang ina, ang panganay ang nagsilbing ama at ina ng kanyang mga kapatid. Manang Leti, pasensya na ho kung ito lang maiabot ko sa inyo. Wika ko sabay abot sa kanya ng 1,000. Yun na lang ang natitirang pera ko sa purse na palagi kong dala in case na magka-emergency ako kung saan man ako pupunta. Maluha-luha si Manang na tinanggap iyon. Maraming salamat dito, Ineng. Napakabuti mong bata. Ang laking tulong nito sa amin. Iyong mga coins ko, hinati ko sa mga bata para may ipangbili rin sila ng gusto nilang kainin. Gumaan ang loob ko na nilisan ng kanilang bahay. Kahit kaunting halaga lang, dahil sa pagka-excited ko, nagmamadali na tinungo ko ang bahay ni Manang. Mula sa kanilang bintana, nakikita ko silang mag-asawa. Tatawagin ko na sana ito nang maulinigan ko ang pinag-uusapan nila na ikinatigil ko. Bakit ka kasi umalis doon, Leti? Oo, wala tayong anak. Wala tayong ibang ginagastusan bukod sa ating dalawa. Pero paano na lang kapag isa sa atin na magkasakit? Hindi mo ba naisip yun? Yung sinasahod mo doon kada linggo kay Mr. De Silva, ang laki niyon para pakawalan mo ng ganun kadali dahil lang sa mababaw na rason mo. Sa pagkakaalam ko, malaki ang pasahod ni Diego sa kanya. Magkaiba pa ang sahod niya sa labada. Kaya pala hindi na pumupunta si Manang doon dahil umalis na siya bilang tagapangalaga sa bahay ni Diego. Pagkatapos ng ginawa ko, sa tingin mo, may mukha pa akong ihaharap sa mag-asawa na yun, Lito? Matabang na sagot ni Manang sa asawa. Ang laki ng kasalanan ko sa mag-asawa na yon at nakukonsensya ko ngayon, lalo na't napamahal sa akin si Audrey. Bakit mo pa kasi tinanggap ang alok ng babae na yun? Bakit ipinagpalit mo sa konting halaga ang importansya na mag-asawa na yun sa pera? Napabuga ng hangin si Mang Lito at hinawakan sa magkabilang kamay ang asawa. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Magtulungan na lang tayong dalawa at matuto sa ating mga pagkakamali na nagawa. Lumihis ako sa ibang daan at hindi na tumuloy sa kanilang bahay. Para akong hihimatayin sa mga nadiskubre. Ito bang dahilan kaya si Diego mismo ang hindi nagpumilit sa matanda na bumalik sa bahay? O si Manang ang nagkusa na hindi magpakita sa amin? Mahihibang na ako sa lugar na to. Ang daming ganap simula nang dumating kami dito. Actually, simula nang tumuntong ako sa bahay ng pamilyang De Silva, ang dami ng ganap na nangyari sa buhay ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang may bumisina ng sunod-sunod sa likuran ko. Nang lingunin ko, si Diego yon. Sumisenyas na sumakay ako. Galit na umirap ako sabay talikod at nagpatuloy sa paglalakad. Panay ang kanyang pagbusina at naiinis na ako. Kahit na-miss ko siya, ayaw ko pa rin siyang makita. Ayaw ko siyang makausap. Ayaw kong maglapit kaming dalawa. Basta, ayaw ko. Baka masaktan ko lang siya sa sobrang inis ko. Sumakay ka na, Audrey. Bakit ka ba naglalakad? Wika ni Diego. Binilisan ko lalo ang paglakad. Ngunit biglang bumilis ang sasakyan niya at iniliko iyon para